Ang tunay na peace is kahit hindi okay ang lahat, may Diyos ka sa puso. Ang joy is hindi pag masaya ang lahat, kahit malungkot, kahit ang pangit ng sitwasyon. Pag alam mong may Diyos sa buhay mo, may joy ka. Mga problema na pinagdadaanan mo, piniprepare ka lang pala sa mga problema pa. Pero, ibang-iba ka na sa kung sino ka dati. Kailangan tanggapin ng bawat isa na yun ang buhay. Kasi pag hindi mo tatanggapin na merong problemang dadating, hindi ka magiging ready para doon. Remember, life is a battle. At kung pinili mong kitilin or i-end yung buhay mo, natalo ka doon. And naniniwala ka ba na every problem yung pinagdadaanan, there's a reason? Oo naman. There will always be a reason kung bakit mo napagdadaanan yung problem na yun. Yo! Hi guys, dito pala tayo titingin. Yeah. Hi guys, welcome dito sa new series, new episode ng podcast natin. Kasama natin si Bossing Marlon. Matagal ko na tong kasama sa podcast na marami na kami nagawa ng mga podcast before. Hindi ko alam kung natutuloy pa kayo hanggang ngayon sa mga podcast nyo. Ginagawa namin to for the people na makakapanood nito and hopefully ma-inspire kayo. Yeah. And gusto lang namin i-share yung mga kaya namin i-share na alam namin na mga bagay na napagtagumpayan namin na alam namin na mapapagtagumpayan nyo din. Exactly. May mga problema ka ba ngayon? Oo naman. Hindi naman mawawala yung problema ng isang Bakit kabataan. hindi mawawala yung problema na yun? Actually, Bakit hindi nawawala? Kasi kailangan tanggapin ng bawat isa na yun ang buhay. Kasi pag hindi mo tatanggapin na merong problemang dadating, hindi ka magiging ready para doon. So, kailangan mo i-accept na ganun talaga ang buhay dito Yeah, sa mundo. Na exactly. dadaan ka sa problema. Mabibigat na problema ba? Yeah. Kasi yun ang journey natin. Ang journey kasi ng tao is may bako-bako. Nakaset na yun, may bako-bako, may paliko. Pwede bang wala? Hindi pwedeng wala. Kasi pag wala kang problemang makakaharap, wala kang matutunan. So, in order for you to learn in life, kailangan mong dumaan sa trials, challenges. Actually, hindi mo In order to learn. Ganun ba? Yeah, tama. Pero ang pinupoint out ko dito is more on dahil sa alam mong meron kang makakaharap, kailangan mo maging prepare. Yun yung nakikita kong problema ng karamihan eh. Na hindi sila prepare. Na hindi sila prepare. At yun yung gusto kong i-share sa marami sa inyo ngayon na kailangan mo maging prepare. Pero marami na tayong napanood eh. Tama? Yeah. Na mga nakilala din. Mga kilala din, marami na tayong napanood na pagtagumpay nila. Nag-share, marami na tayong Testimony. nakilalang, marami nga motivational speakers sa Facebook, sa YouTube, sa lahat ng social media platform. Panoorin nyo dun. May testimony din dun sa social media. Pero ang problem kasi natin is namamotivate lang tayo eh. Okay. Namamotivate lang Kapag tayo. dumating na tayo sa Mismong problema. tayo yung Yeah. umarap dun, hindi na natin kaya. Kasi namamotivate lang tayo. I think kahit pa pakinggan mo lahat yung mga motivational speaker, hindi yun yung kailangan mo para mapagtagumpayan yung mga problema. Dapat maging ready sa mga Alam mo, maging problema. ready. At yun yung gusto kong i-share sa mga viewers mo na sino ba sa atin yung pinanganak na magaling na kapatid? Mabait ka bang kapatid? Mabait naman. Pag tinanong ko ba yung mga kapatid mo, sabi nila mabait ka? Hindi ko lang O, di ba? sigurado. Di ba? Mabait ka bang anak? Magaling ka bang anak? Nakikita mo yung sinasabi ko? Or if nag-aaral ka man, marunong ka ba na i-manage yung stress? Or marunong ka ba marunong ka bang i-handle yung buhay? Okay. Yung kasi, doon kasi minsan pag titignan natin, titibangin natin, yung school, ilang oras tayo sa school? 8 hours. 8 hours. Ilang subject yon? Tama ba? 8. 8 subjects. 8 subjects ganun. Pero may nagturo ba doon kung paano i-manage yung buhay? Most of the school wala. Most of the school wala, di ba? Kung mag-example, nagsiset lang sila. Sino nung mabuti, no? Sino nung mabuti? Maglalaan ka ng oras ng 8 hours sa school at magiging magaling kang, let's say ako, teacher ako natapos ko. Doon sa school na yun, 4 years ako nasa college, nakapag-produce sila, yung school, ng isang teacher. Okay.
kumbaga example, may engineer. 4 years siya 4 years siyang nag-aral na maging engineer. Ngayon, let's say, siya yung pinakamagaling na engineer. Pero alam mo kung anong problema? Hindi siya magaling na anak. Okay. Ang problema, Kasi hindi natuto. Hindi natuto. Hindi niya alam paano i-manage yung buhay niya. Alam mo, kaya nga naawa ko minsan dun sa mga, di ba yung usong-usong ngayon yung mga flood control? Okay. Magaling sila. Magaling silang contractor, magaling silang ganito. Pero hindi nila alam paano i-manage yung family nila. Yeah. Paano na yung mga anak nila ngayon? Di ba na-gets mo? Same din sa buhay. Ay, dapat matuto tayo. Dapat matuto Diba? tayo. Para alam natin kung ano yung gagawin. Exactly. Diba? Kaya nga, isa sa pinaka sinishare ko sa lahat is kung nakikita mo ngayon na useless yung pag-church, nakikita mo useless yung pagsisimba, pagbabasa ng Bible, maling-mali. Iyon yung kailangan para matuto. Exactly. Diba? Sipin mo mabuti 8 hours ka sa loob ng klase, 8 hours, 5 days ka sa loob ng school, Yan. at nakakapag-produce ka lang ng isang magaling na engineer, magaling na Diba? teacher, magaling na IT. Paano naman yung pagiging anak mo? Para sa buhay. Diba? Paano naman yung pagiging kapatid mo? Paano naman yung pagiging, for example, pag tatay ka, paano yung pagiging tatay mo? Kasi hindi ready. Hindi naging ready. Hindi natuto. Hindi mo alam yung At walang gagawin alam. mo. At hindi mo alam kung ano yung gagawin. Hindi mo alam yung gagawin mo, exactly, man. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Bakit hindi mo alam kung anong gagawin mo? Hindi mo kasi inaral. Inaral yan. Bakit di mo maaral? Hindi ka kasi nag-church. Hindi ka kasi uma-attend. Nagets mo yung point ko kung saan ako pupunta. Kaya isa sa pinaka-ini-encourage ko is, laanan nyo ng oras. Yeah. Laanan mo ng oras, kasi given yan may problemang dadating. Yeah. Kahit nga sobrang yaman ng tao, makaka-experience pa rin siya ng depression, makaka-experience pa rin ng anxiety. Sino bang hindi? Uuwi pa rin tayo, lahat pa rin tayo uuwi. Mag-isa ka sa kwarto mo, titingin ka sa bubong, mag-overthink ka. Yeah. The reality. Yeah. That's the reality. Pero ang problem is, bakit hindi mo alam paano i-manage? Diba? Kaya yung iba, ito, para ma-main point lang namin, I hope na nasusundan nyo, na yung problema is parte na yun ng buhay. Buhay natin. And ang gagawin mo na lang dapat is matutunan mo kung paano harapin. Exactly. Diba? And dapat, isa pa sa sinabi mo kanina, na dapat maging ready ka. Anytime. Yeah. Kasi problema is pagdadaanan mo ngayon at pagdadaanan mo pa. Yeah. Diba? So, at pagdadaanan mo pa ng matagal na panahon, di ba? yeah, exactly. Kaya nga minsan, Kung hindi ka ready, hindi mo wala alam mangyayari. gagawin mo, di ba? Babagsak ka talaga. Kaya nga, isa sa sinasabi ko, example, ikaw, sa trabaho mo, magaling ka na editor. Pag may mga troubleshooting, di ba alam mo kung paano yung gawin mo? Okay, sige. Kasi pinag-aralan mo. Okay. Tama? Kasi inaral mo siya. Ngayon sa buhay, pag dumadating yung mga anxieties, mga depression, and so on sa life, kailangan mo rin aralin paano siya solusyonan. And yung iba, question nila yung buhay kasi hindi nila alam kung paano harapin. Exactly. Di ba? Exactly. Di nila paano harapin. Example, ikaw, men. Isa kang video editor, Okay. di ba? Pag may dumating na problema or mga example, aberya, di ba? Alam mo agad gagawin mo. Alam mo agad, step by step. Kasi alam ko. Kasi alam Diba? mo. Example, may isang engineer, di ba? May bitak dito, sa bahay, ganito. Alam niya agad yung gagawin niya. Kasi inaral niya ng sobrang tagal. Inaral niya talaga ng mabuti. Now, the problem is, hindi kasi natin pinag-aaralan yung buhay. Yeah. And ang question, saan ba maganda magpag-aralan yung buhay? At ang pinaka-the best na magtuturo sa atin kung paano i-manage yung buhay is yung gumawa ng buhay. Papunta ka na dun eh. Tama? Kasi yung gumawa ng buhay, sino bang gumawa ng buhay natin? Ang Diyos. Wala Ang nang Diyos, iba. diba? Diba? Kaya example, pag titignan natin, may kwento yan eh. Merong isang lalaki. May isang lalaki na siraan siya ng sasakyan. And then, sa gitna ng daan, nasiraan siya. Tapos, may dumaang parang nakikisyoso lang. Sabi niya ganyan, tulungan kita. Sabi niya. Okay. Chinek nila yung makina. Hindi nila maayos. Okay. Nagtawag siya ng mekaniko, may dumang mekaniko. Na may alam. Na may alam. Hindi niya rin alam ayusin. Hindi niya rin alam ayusin. Nagganap pa sila, may mga dumaan pa. Tapos, hanggang tagal na, may dumating na matanda. Okay. Matanda. Tapos sabi niya, check na natin anong nangyari sa sakyan mo, sabi niya. Check nila. May pinindot lang siyang konti. Pinindot siyang konti. Sabi ko yun,
ang galing mo naman, sir. Naayos niya. Naayos niya. Ang galing mo naman, sir. Sabi niya, ano pong pangalan nyo? Sabi niya, ako pala si Henry Ford. Ako gumawa ng Ford mo. Siya yung gumawa kasi. Siya yung gumawa. Siya din nakakalam nung Siya kung paano nakakalam. ayusin. Tama, Diba? exactly. Kaya sa buhay natin, sino bang gumawa sa atin? Okay. Ang Diyos, di ba? Diba? Kaya Tama. pinaka-importante na aralin mo kung paano mo i-handle yung buhay mo. At ang the best one na makakapagturo sa'yo nun is si Lord. Okay. Meron tayong Bible na mismong salita ng Lord Yeah. na kung saan makakapagturo sa atin kung ano yung dapat natin gawin sa buhay. So, kung hindi mo alam, alamin mo, and then, alamin mo kung paano ayusin. Tama, And ang tama. solution lang nun, sinabi mo kanina, lumapit sa Diyos, kasi siya lang naman yung gumawa Yeah, sa atin. exactly. And siya rin yung nag-allow, di ba? Ito, now, the question is, sa problema na yan, sisihin mo yung sarili mo. Ganun ba? Sa problemang meron ka, Kasi di mo alam eh. Ito Kasi di mo alam. natin kanina. Pag dumating yung problema, sisihin mo yung sarili mo, Kasi kangit di- yun. Dadagdagan mo, Hindi maganda. dadagdagan mo lang yung problema mo. Okay. Dadagdagan yung problema mo. Di ba, example, pag tayo naman, alam natin to, pag nakatapon tayo ng sabaw o pag nakatapon tayo ng pagkain, ano ba yan? Ang ano-ano mo naman, hindi ka naman ganun, di ba? Maghahanap ka agad ng map, maghahanap ka ng solusyon. ng solusyon agad. Diba? Yun yung ginagawa natin, di ba? Kasi pag sisisihin mo pa yung sarili mo, wala na mangyayari. Tama. Pero, totoo yan. Meron talagang times din naman na, hindi ko ipagkakaila. Meron din yung mga times na sinisinis ko yung sarili ko. Na kasi, ang bobo-bobo ko. Kasi, Yun yung tanong ko, kasi ganito ganun ako. Mm. And I don't know, sa iba, makarelate sila. Kapag dumadaan ka sa mga ganyan na problema, sabihin nyo nga kung paano solusyonan. Sa akin lang naman to. Sabi ng mentor ko, it's okay not to be okay. Okay. But, it is better to ask for help. Nakita natin? Okay. Kasi nandun ka na, sabihin natin, hindi ka okay. Okay lang yun na hindi ka okay kasi makakaranas ka ng ganun. Pero alam mo kung yung mas hindi okay, yung hindi ka malang humingi ng tulong. Tama. Yung hindi ka malang, kasi nandun ka na eh, so nandiyan na, may problema na. Tsaka isa pa yun, dahil ayaw nilang humingi ng tulong. Kasi Ayaw sa nilang pride. humingi ng tulong. Pride. Sa pride. Di ba? At Ganon din kasi ako minsan. Dadating sa buhay mo as engineer na gagawa ka ng bahay. Mag-aayos ka ng bahay. And then pag hindi ka mag-prepare, pag dumating yung oras na yon, hindi ka makakagawa ng bahay. So ngayon, dadating, kailangang malaman ng lahat ng kabataan na pwedeng bukas, pwedeng makalawa, next week, magkakaroon ka ng problema. And dahil sa alam mo na nga magkakaroon ka ng problema, kasi hindi yun maiiwasan, part talaga yun ng buhay natin. Therefore, you need to prepare for it. Kailangan mong basahin yung salita ng Diyos, humingi ka ng advice, prepare. It's a preparation dapat. Preparation talaga. Minsan, pag nagbabasa ako ng Bible, sabi ko sa sarili ko, parang hindi naman ako nakaka-relate dito sa binabasa ko. Okay. Pero basa lang ako ng basa. Meron yung mga time na, ano ba to? Hindi ko naman nakaka-relate. Pero basa lang ako ng basa. Tapos dumating yung month na to, Okay. kaya pala. Kasi bakit? Nabasa ko. Last month nabasa ko. Kaya nga very important na you need to be prepared for it. Kasi dadating yun. Now, hindi mo na preparean. Let's say, hindi ka naka-prepare. Hindi ka naka-prepare. Diba? Na mahirap, di ba, nandun ka na. And then, nahihiya ka rin humingi ng tulong sa iba. Di ba? Tama. And then, ang the best na advice for me is to pray. Very effective yun. To pray. You ask, hindi so other people, you ask help from the Lord na. From the Lord na. Direct Kung nahiya ka agad, talaga. diba? Kasi tignan natin mabuti, balibalik ta rin natin ang mundo, men. Balibalik ta rin natin ang mundo. Okay. Ang effective pa rin ng prayer. I think narinig nyo na to sa maraming influencer, narinig nyo to maraming motivational speaker. Okay. Pero in the end of the day, napaka-effective ng prayer. Okay. Walang nakakatalo sa prayer. Pag nagkakaroon ng depression or whatever it is, walang nakakatalo sa prayer. And then, yung mga Parang yung pa yung pinaka-solusyon ata dun eh. pinaka-solusyon is yung prayer talaga. Kahit, And naniniwala ka ba na every problem yung pinagdadaanan, there's a reason? oo naman. Ganyan ba? There will always be a reason kung bakit mo napagdadaanan yung problem na yun. And the reason bakit mo pinagdadaanan yan, para matuto ka. Not just for you to learn. Hindi lang yun para matuto ka lang. But it is also para lumakas ka.
para i-push ka na matuto, Na matuto. na mas lumakas, Mas lumakas. na mas mag-grow pa sa buhay Exactly. because of that problem. Tapos, wag nating hintayin na maging okay ang lahat. Parang kasi naisip natin, parang okay ngayon, tapos bukas, hindi na naman, tapos okay na naman, tapos hindi na naman, tapos parang ganun. Ganyan talaga yung buhay. Ganyan talaga, yan talaga ang buhay, yan talaga yung journey. That's the sad reality ng buhay. Hindi yun sad reality, men. Hindi yun sad reality. Sino Yun masaya talaga na yung dumaan reality. sa problema? Walang masayang dumaan sa problema, pero yun yung reality. Okay. Kasi pag isipin mong sad So reality there's yun. unhappy in the midst of problem. Ganyan ba? Mhm. There's a joy in the midst of storm. Ganyan. The joy, kasi ganito yan. Ang peace or joy, Okay. hindi dapat yan nakabase sa situation mo. Okay. Kasi pag nakabase ka sa situation mo, na, example, pangit yung sitwasyon mo, wala ka ng joy, wala ka ng peace. Wala ng peace. Wala ka ng peace, di Kasi ba? nakadepende ka sa Nakadepende ka sa sitwasyon mo. Dapat nakadepende ka sa Diyos. Kaya, di ba, depend on God. Dapat nakadepend ka sa Diyos. Kasi pag nakadepend ka sa Diyos, kasi alam mo, ang tunay na peace, ito tinuturo ko na ito matagal na. Ang tunay na peace is hindi pag okay ang lahat. Okay. Ang tunay na peace is kahit hindi okay ang lahat, may Diyos ka sa puso. That's what you call peace. Yan ang peace. Ang joy is hindi pag masaya ang lahat, hindi pag malungkot ang joy. Ang tunay na joy is kahit malungkot, kahit ang pangit ng sitwasyon, pag alam mong may Diyos sa buhay mo, may joy ka. That's the best thing. Na kaya nga ang Diyos na pinagsisilbihan natin. Pwede ka namang maging mayaman, let's say. Pwede ka namang maging successful, let's say. Pwede ka maging famous, let's say. Pero there will always be something na parang kulang sa puso mo na hindi ka na-satisfied and only God Can satisfy. can satisfy it Can give. and give you. Eto pa. So, ang ibig natin sabihin sa problema is mapapagtagumpayan din natin. May solusyon din at the end. Ganun ba? Oo naman. Kasi every kung problem- i-discover natin yung solusyon, may solusyon. Hindi mo lang nakikita ngayon. Yeah. Di ba? Anxiety, depressions, hindi lahat yon is sakit. Kaya nga minsan, 'di ba, example, pag ikaw may cancer ka, di pupunta ka naman ng ospital eh. Ngayon nga, ang dali lang sabihin na mapapagtagumpayan mo din yung problema na yan. Mapapagtagumpayan mo din yung pagsubok na yan. Yeah. Madali lang sabihin. Pero pagdating dyan sa mga depression, anxiety, cancer, family problem, ang hirap Hindi, nang pero, i-apply, pare. pero alam mo ba, na yung mga cancer patient, gumagawa sila ng paraan Okay. para gumaling sila. Now, those youth na nakaka-experience ng emotional breakdown, ng any kinds of mental anxiety or whatever it is, you need to do something. Kailangan mo, kasi manonood ka lang ng motivational, Yun yung advice nila. manonood ka lang ng motivational, Na meron kang gagawin. motivational, tapos yun na yun. No. You need to do something. Sakit yun eh. Kasi ako nagka-anxiety naman ako. Pag hindi mo kasi sa i-consider, Paano mo napagtagumpayan yun? pag ako napagtagumpayan ko kasi on last year, sobrang depressed ko. Sobrang depressed ang naranasan ko. Ang laking problema nung kinakaharap ko na even gusto ko na rin magpakamatay. Gusto ko na rin magpakamatay. Okay. But the point is, lumapit ako. Kasi nga, okay, hindi ako okay. Buti nagkaroon ka naman ng Kailangan ko ng mag-move forward. yeah. Kasi alam ko na hindi ko kayang solusyonan. Most of the people hindi nila kaya. Kaya may mga Yun nababalitaan tayo yun. na, di ba? Yun na yun. Pag hindi mo kasi talaga kaya na, you need to ask for help. I think, yun yung pinaka-the best. Go to your friends. We know it's a personal topic. Yung Yeah. mga ganyan na mga topic. Pero, andito kami para i-share yung experience namin. Yeah. Na hopefully makatulong naman. Ako ang ginawa ko talaga, lumapit ako sa kaibigan ko. Na dapat may gagawin ka. Exactly. Tama ba yun i-advise na, Yeah. huwag kang may stuck dyan. Huwag kang, dapat meron kang gawin. Yeah, it is advice, but alam nyo ba na marami na tayong advice at alam kong napakinggan mo na to.
Napakinggan nyo na yung Marami advice. nagsasabi. Marami nagsasabi na pag ikaw nagkaroon ka ng problem na ganito, huwag kang ma-stuck dito, umalis ka dyan. Pero mahirap talaga umalis. Kaya nga kailangan mo ng kaibigan, kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng may Asking malalapitan, help. Okay. kailangan mong humingi Maganda. ng tulong. Kasi pag hindi ka hihingi ng tulong, men, nahihirapan ka na nga eh. Okay. Di ba? Kasi nga, pag titignan mo mabuti, no, ulitin ko, yung mga cancer patient natin, hindi ko inaano pero yung mga cancer patient natin, gumagawa talaga sila ng paraan. Okay. Nagpapadialysis sila, lumalapit sila, ganito. Ginagawa talaga nilang paraan. Kasi na-recognize na nila na sakit yun. Alam na nilang sakit yun. The problem here sa ating mga kabataan, nagkakaroon ka na nga ng depression, hindi mo pa ma-recognize sa depression yun, at ayaw mo pang lumapit sa mga kaibigan mo, lumapit sa pastor, lumapit sa Jules, magbasa ng Bible mo. Please ask for help. Please ask for help. Kung hindi mo kaya, mayroong pwedeng gamitin ang Diyos na tulungan ka para makayanan mo. Exactly. Alam mo, ako nga, minsan nagtataka nga ako. Lord, nagbabasa naman ako ng Bible. Nagpipray naman ako. Every day and night, nagbabasa ako ng Bible. Nagpipray ako day and night. Pero hindi ako hindi ako naging exempted sa depression. At even though nagbabasa ako ng Bible ko, nagpipray ako day and night, alam mo ba, na hindi ko pa rin nakaya. Hindi ko pa rin siya nakaya. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa kaibigan ko. Lumapit ako. Nakimingle ako. Humingi ako ng tulong. And it's not wrong seek. to do that. You seek for help. Di ba? You seek for help. You do action You do action. para makaalis or mapagtagumpayan mo yan. Exactly. Na bagay na mahirap man, Mm-mm. pero nagawa na rin ng iba eh. Nagawa mo na. Mm-mm. Di ba? Napagtagumpayan mo na. Again hindi pariya-parehas yung kabigat ng problem. Okay. Pero Ano, may lahat, possible na kaya mo, hindi kaya ng iba. Gano'n ba? saglit, hindi pare-pares ng bigat. Pwedeng mas magaan yung akin, mas mabigat yung sa kanila, or mas mabigat yung sayo. Pero the Bible points out, isa lang din. At then mga psychology, 'di ba? Na-meet natin dati yung taga Canada, yung kaibigan natin, si Si Ruskin, 'di ba? Okay. Sabi niya, it takes time. Yeah. It takes time. Lumapit ka sa mga kaibigan mo. Alam mo ba, ang dami ko na hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Okay. Yeah, exactly, hindi ako makakain, hindi ako makatulog. And then ngayon okay na ako. Mm-mm. Ngayon okay na ako. Because humingi ako ng tulong sa kaibigan ko. Yeah. And then alam nyo ba guys, hindi lang dapat tayo lumalapit sa mga kaibigan na nagsasabi na kaya mo yan. Kasi I think that's the worst advice. Pag may kaibigan tayo na Kaya depressed. mo yan. Pag Yun may yung kaibigan sinasabi tayo na, kaya mo yan. Pwede ba? Hindi ba No, pwede? no. Hindi niya kaya yun. Kasi nga, tama. Kaya nga andun ka nga kaibigan. Kasi pag example, ikaw, depressed ka, di ba? Kaya mo, hindi na kanya kaya. Tapos sabihin mo, kaya yung mo yan. pinakamadaling sabihin kasi. Di mo kaya. Kapag Ano? when it comes to mag-advise ka, Mm. wala nang ibang pwedeng sabihin, kaya mo yan. Oh, no. Minsan kailangan mo lang maging doon. Be there. Okay. Be there, samahan mo siya. Kaya wag ka masabihin, just pakita mo na nandun ka, pakita mo na sasamahan mo siya, pakita mo na present ka. Wala bang naiambag yun na parang, tag dito, verbal language? Actually, sabi nung isang kilala kong psychologist, sabi niya, minsan daw, nagiging attack yun. Yung tunog no, nagiging attack sa kanila. Na para bang sinasabi mong mahina siya. Kaya mo yan. Parang sinasabi mong mahina siya eh. Kaya alam mo yung pinakamagandang gawin is be Palitan there. ko na, okay. Be there lang. Be there. Hindi niya na nga kaya. Yun na yung point. Yun na yung problem eh. Hindi niya nga kaya. Hindi rin kasi ako nakikinig sa kung ano yung problema. Hindi ako nakikinig sa kanya. Exactly. Ganun nangyari. Dapat lang tayong makinig. Dapat lang tayong maging doon. Okay. And then, marami na, actually, nagsik ako ng advice. Nung nagsik ako ng advice, meron akong mga friend, may best friend ako, nagsik ako ng advice sa kanya. Okay. And then, nagsik din ako ng advice, ng godly advice from a friend also. Okay. Dalawa yung friend na pinagsikan ko. Yung isa, hindi ko naman sinasabing worldly friend siya, pero marunong siya sa mga ganito, ganyan. Nakadepend dun sa problem na kinaharap ko. And then, meron din naman akong kaibigan na godly advice siya. And then, nagsik ako ng advice sa kanila. And then, alam mo yung ginawa nila? And they are just there.
They are just there. Tapos sabi nung sa akin, hindi ko makakalimutan yung sabi sa akin ng kaibigan ko, si Kuya Jerome, sabi niya sa akin, okay, dito ka na lang muna. Palipas ka muna ng oras, dito ka lang. Wala siyang sinabing ano, ikaw kasi, ba't kasi ganito? Ang kaya mo yan, ganito, ganyan. Sorry. O kaya, hindi niya sinabi Ganun yun ako eh. Hindi niya sinabi yun. Even yung kaibigan kong isa, hindi niya rin sinabi yun. Ang sinabi niya lang, ganyan talaga. It will take time. Dating. Sa tingin mo ba, may mga pagsubok na darating na hindi natin talaga kaya? Actually, yun ang binibigay ng Lord. Hindi mo talaga kaya. Para lumapit ka sa Kanya. Para lumapit ka sa Kanya. Pinunta ka ng Lord dyan at hindi mo yan kaya. Para lumapit ka sa Kanya. Aray ko. Di ba? Para lumapit ka sa Kanya. Kasi kung kaya mo yan, ba't ka pa lalapit sa Diyos kaya mo na Pride pala. kasi, may ganun din diba? kasi na parang, ito ba, sa hustle culture, Mm. dito sa West culture na kaya ko to mapagtagumpayan dahil gagawin ko to. That's the parang culture na hindi rin maganda. Mm. And ang reason, bakit ka pinapadaan dyan, and inaalaw ka ng Diyos na dumaan dyan, para lumapit ka rin lang din sa Kanya. Mm-mm. Yun naman yung pinaka-reason dun eh. Maging humble talaga tayo. Kasi karamihan sa atin, dahil gaya ng sabi mo, may pride na, kaya ko to. Yeah. Hinahumble tayo ng Lord. Hinahumble tayo ng Lord para lumapit tayo sa Kanya. Kasi, pag laging mindset natin is kaya ko to, magaling ako, magaling ako. Actually, lahat ng mga nasa tuktok, mga successful na person, someone help them. Di ba? Meron, no? Meron yan. Yung mga taong napagtagumpayan yung mga depression and so on and so forth. Tumulong sa kanila. Merong tumulong sa kanila. At saka lahat ng babasahin mo, lahat ng napakinggan ko ring mga psychologists, lahat ng mga sinasabi nila, ask for help. For me, the best advice na mabibigay ko sa inyo is humingi kayo ng tulong. There will be no good words kasi akala ng karamihan may kinig ka sa isang influencer o kaya magbabasa ka ng book tapos may magandang quotes doon na magdadrive sa'yo para mapagtagumpayan yung mga problema. Hindi ganun yun. Huwag kang mag-expect na may mag-scroll ka sa Facebook tapos bigla kang may mapapanood na, uy, ang ganda ng advice, ito na makakasolver sa problema ko. Hindi ganun yun. Humingi ka ng tulong. Especially from the Lord and a godly advice from your pastor, from a godly friend. Ganun yung kailangan natin ngayon. Marami nang nangyaring problema eh. Marami nang nagsusuicide, nagpapakamatay. And then yun na yung talagang nangyayari. Hindi natin maalis yun. Yun ang talagang nangyayari. So kailangan nating humingi ng tulong. Yun yung advice ko. Wag yung hintayin na may sabihin akong magandang quotes na ganito, ganyan, no. Magmo-motivate ulit. Gano'n ba? Na may mag-motivate sa inyo na, uy, ang ganda nung... Kasi motivation is, una lang yan eh. Pero at the end of the day, ikaw pa rin maghanap ng paraan. And, nakakatulong naman yan yung motivation. Nakakatulong naman yung mga pwedeng sabihin ng ibang tao sa hinaharap mo. Pero, at the end of the day, you will be the one who will face. And you will be the one will yung gagawa. At magte-take ng action, step 1 na ang pinaka number 1 dyan, lumapit ka sa Diyos. And after nun, marirealize mo na lang din at the end of the day na kaya pala ako dumaan dito sa problema na to. Kasi tinuturuan pala ako in many ways. Diba? And then may isang pag-aaral na kung saan kinompare nila yung dalawang bata. Pinatakbo nila yung dalawang bata. Yung isa may nag-cheer, yung isa wala. Alam mo ba nanalo yung isang may nag-cheer sa kanya? May tumutulong. May someone na nandun. So, yeah, in the end of the day, tayo pa rin yung haharap nung race natin sa buhay. Pero sobrang gandang merong tumutulong sa'yo. And sometimes God are using people, other people, na tulungan ka rin naman. Exactly. God is always using other people to help you. Gagamit ang Lord ng isang tao na tutulong sa'yo. Magbibigay sa'yo ng advice. Hindi lang basta advice, kundi tutulong talaga sa'yo. Sasamahan ka.
Kaya magandang lumapit tayo sa mga kaibigan natin. A godly friend. Hindi yung kaibigan na, pre, sige tara, inom natin. Mali yun, di ba? Makikita mo naman kung magandang may dudulot sa'yo. Pero ang gusto lang namin iparemind sa inyo, sa mga makakapanood nito, that dumaan ka man sa problema, dumaan ka man sa pagsubok, pero hindi yan yung dulo ng buhay. And we give advice na humingi ng tulong sa ibang tao. Pero ang pinaka number one pa rin yan, humingi ng tulong sa Diyos. Who create you, the one who plan your life dito sa mundo. And alam ko naman na kapag dumadaan tayo sa problema na yan, He is working behind the scene. And He is doing things na hindi mo pa nalalaman ngayon, pero pagkatapos mong mapagtagumpayan na problema, is malalaman mo rin kung ano yung dahilan, ano yung reason. And ang kailangan mo lang gawin is move forward. Yeah. Kasi at the end of the day, pagkatapos mo tong problema na to, may dadaanan ka ulit ng problema. May dadaanan na ng problema. Pero pag dumating ka dun sa next na problema, mas malakas ka na. Yun yung maganda. Diba? Yun yung maganda, mas malakas ka na. Kaya nga, umingi ka ng tulong. Maganda yun. Umingi ka ng tulong. Maganda yung sinabi mo na yung mga problema na pinagdadaanan mo, sa una, piniprepare ka lang pala sa mga problema pa. Pero, yung mga problema na yun, even though mahirap na, pero match na kayo. Alam mo yan? And, ibang-iba ka na sa kung sino ka dati. Yeah. So, hingi ka ng tulong sa mga godly friends, of course. And then, papalakasin ka ng Diyos. Yun yung gusto naming i-ano sa inyo. Gusto naming impart sa inyo ngayon. Ganon tayo create ng Lord. No man is an island. No man is an island. Hindi ka nag-iisa. Kailangan mong humingi ng tulong, umalis ka sa comfort zone mo. Remember, life is a battle. Ang buhay is laban. At kung pinili mong kitilin or i-end yung buhay mo, sorry kung this is very sensitive topic, natalo ka dun. Meron at meron yung mga bumabagabag sa utak mo. And then, sipin mo mabuti, laban to. Kailangan kong lumaban. At hindi mo yung kayang labanang mag-isa. Humingi ka ng tulong. 'Di ba? Pag may laban nga si Pacquiao, kahit sobrang lakas na ni Pacquiao, nagpapatrain pa rin siya. Humihingi pa rin siya ng tulong from Coach Freddy Roach. So, kailangan natin ng tulong, guys. Especially, a help that comes from God. Anyways, hopefully, meron kayong natutunan. Yeah. And salamat sa oras, bossing, Marlon. Kahit alam ko napaka-busy ng mga saan man ka pumupunta or nililibot niya yung buong bansa to. Kasi pupunta pa ng Baguio to eh. Tapos pupunta pa pero kung gusto nyong tawagin to sa mga event nyo din, mag-speak about sa personal things and sa mga churches nyo, tawagin nyo to. Magaling to si Kuya Marlon. Glory to God. And yeah, hopefully meron ka natutunan. See you on the next time. Peace.